Hello, peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Good morning po. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for today is the how you to know you have the Spirit of our Lord Jesus Christ. How you to know you have the Spirit our Lord Jesus Christ. You have the Spirit of our Lord Jesus Christ. You makes the all temptation and evil work. You prevent and you avoid this. Or you have the Spirit of God. You make the prevent and then you avoid the all evil work. You prevent this. You have the Spirit of God. And all the command God, you remember and then you obey. You have work to command God. O, yun po. Ang ating pong paksaing Tagalog, paano po natin malalaman na tayo ay meron ng Espiritu ng Diyos? O, meron na tayong Espiritu ng Diyos kung napipigil natin yung ating sarili, nagagawa natin yung mga bagay na pinag-uutos ng Diyos, napipigil natin yung ating sarili sa mga tukso at saka napipigil natin yung sarili sa hindi tayo gagawa ng masama. Yun po yung meron ng Espiritu ng Diyos, yung napipigil niya yung sarili niya, o ganun, sa na wag gumawa ng masama, hindi siya gumaganti ng masama sa masama. Yun po yung meron na pong Espiritu ng Diyos. Tapos naaalala niya yung mga salita ng Diyos, ganun. O, may Espiritu po ng Diyos na yun, may Espiritu na ng ating Panginoong Yesus. Our topic for today. Good morning po. Yun po yung meron na pong Espiritu ng Diyos, yung naalala niya na yung kanyang, naalala mo na yung mga salita ng Diyos, tapos ginagawa mo, tapos hindi ka gumagawa ng masama. Ayun, yun po yung may guide na po ng Espiritu ng Diyos. Meron na siyang Espiritu ng Diyos po noon, ganun po. Kasi pagka yung gumagawa ka pa ng kasalanan, kasamaan, wala ka pang Espiritu ng Diyos yun. Yung may Espiritu na ng Diyos, yun po yung nakakapigil na sa gawa ng laman, ganon. Hindi niya ginagawa yung gawa ng laman. Gaya ni Pablo, ito po si Pablo. Si Pablo dati wala pa siyang Espiritu ng Diyos eh. Pero nung tinawag na siya ng Panginoon, nagkaroon na siya ng Espiritu ng Diyos. Yung bang maalam ka na sa aral ng Diyos yun, may Espiritu ka na ng Diyos yun. May maalam ka ng, yung alam mo lahat yung mga utos ng Diyos, tapos sinusunod mo yun, meron ka ng Espiritu ng Diyos nun. Doon po natin malalaman na tayo may Espiritu na ng Diyos kung nasasawata natin yung mga sa sarili natin, yung gawang masama, tapos di tayo gumaganti ng masama. Ayun, pinipigil na natin ang sarili natin sa gawang masama. Pero yung utos naman ng Diyos, sinusunod naman natin para yung po yung may Espiritu ng Diyos, yung sinusunod na rin natin. Pero eto muna, si Pablo, no? Pablo kasi wala pa siyang Espiritu nung dati. Pero nung tinawag na siya ng Diyos, karoon na siya ng Espiritu, maalam na siya. Naging templo na siya ng Panginoong Yesus. Kaya yung nagtetemplo sa tao, yung Panginoong Yesus po yun. Bulaan po yung tao ang Yesus. Yesus mo tao, bulaan po yun.
Nagtemplo na yung Panginoong Hesus kay Pablo, maalam na siya. O yun po, may espiritu na ng Diyos, yung maalam na, yung kaya mo nang sumagot sa mga tanong ng tao, yun po yung meron ng espiritu ng Diyos. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi dati si Pablo, wala pa siyang espiritu ng Diyos noon. Tapos naging templo siya ng Panginoong Yesus dahil tinawag na si Pablo. Yung kailangan magkaroon tayo ng espiritu ng Diyos. Pero malalaman natin tayo meron ng espiritu ng Diyos kung nagagawa na natin mga utos ng Diyos at saka yung napipigil natin yung sarili natin sa hindi gumawa ng masama. Ganun po, yung meron ng espiritu ng Diyos. So, sabi niya, manalangin kayo na walang patid. O yun, palagi kang nananalangin 5 times a day more, ganun. May espiritu ka na ng Diyos nun. Tapos sinusunod mo yung utos. Ito si Pablo, wala pang espiritu ng Diyos, no, dati. Pero naging templo siya ng Diyos nung tinawag na siya ng Panginoong Yesus. Ang nagtemplo sa kanya yung Panginoong Yesus po. Ito po sabi ng banal na kasulatan po. Dito sa Gawa 9:10. Ngayon nga may isang lalaki sa Damasco, nagngangalang Ananias, at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias, at sinabi niya, narito ako, Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaroon ka sa lansangan na tinatawag na Matuwid. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito, siya'y nananalangin at nakita niyang isang lalaki nangangalang Ananias pumasok at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa maraming tungkol sa taong ito kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat na nagsisitawag sa iyong pangalan. Datapat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin. O yun o, naging sisidlang hirang na si Pablo sa Panginoong Yesus. Nagtemplo sa kanya yung Panginoong Yesus. Yan na yung nagbahay sa kanya. Yung Panginoong Yesus. Siya yung nagtemplo. Yun, nagkaroon na siya ng espiritu si Pablo. Kasi dati wala siyang espiritu si Pablo eh. Pinag-uusig niya yung dating iglesia. Nung tinawag siya, ang nagtemplo sa kanya yung Panginoong Yesus. Ganun po. Yun, meron na siyang espiritu ng Diyos. Kasi dati wala siyang espiritu ng Diyos eh. Basahin ko sa inyo muli, no? Tapos patuloy ko. Datapat sinabi ng Panginoon, pumaroon ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya aking ipakikilala kung gaanong karaming bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Naging templo si Pablo ng Panginoong Yesus. Yung Panginoong Yesus ang nagtemplo kay Pablo. Naging maalam na siya sa mga aral ng Diyos. Ganun po, maalam na siya sa aral. Yun po yung may espiritu ng Diyos, yung maalam na sa aral, sinusunod. Gaya ni Pablo, hindi pa siya dati di ba? Hindi pa siya dating, wala pa siyang espiritu, tapos naging templo siya ng Panginoong Yesus. Yun po yung meron ng espiritu ng Diyos, yung may nakakasawata na, tapos maalam siya sa aral. Gaya ni Pablo, di ba, ganon. Maalam na siya. Dati wala siyang kaalaman sa ebanghelyo. Pinag-uusig na yung yung mga tao ron. Nung tinawag siya, naging na siya. Pangulong makasalanan pa nga si Pablo Sabing ganon Dito sa Timoteo. Sabi sa Timoteo, siya yung pangulong makasalanan. Pero nung tinawag siya ng Panginoong Yesus, ito sabi po ng
Manguusig pa siya wala pa siyang espiritu ng Diyos, hindi pa siya maalam sa ebanghelyo nun. Ang taong may espiritu ng Diyos, maalam na sa aral, tapos sinusunod niya yung utos, ganun. Gaya ito ni Pablo, una, wala pa siyang alam sa aral, pinag-uusig niya yung mga iglesia. Kasi nga, anong naging tinawag siya, maalam na siya, sinusunod niya yung utos, tapos sinasawata niya na yung kanyang sarili. Ito si Pablo, nung dating wala pa siyang kaalaman nun, wala pa siyang espiritu ng Panginoong Yesus, ang nagtemplo sa kanya, yung Panginoong Yesus. Yun po yung meron ng espiritu ng Diyos, yung maalam na sa aral, tapos sinusunod yung mga utos. Gaya ito ni Pablo nung una, wala pa siyang alam sa aral nun. Ito po sa nung tinawag siya, sabi niya, siya sisidlang hirang sa akin. Naging templo siya ng Panginoon. Ito sabi ni Pablo rito. Sa unang Timoteo 1:13, bagamat ng una ako'y naging mamumusong at manguusig ng alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa di pakaalam ng kawalan ng pananampalataya. Totoong sumagana ang biyaya ng Panginoon na nasa pananampalataya at pag-ibig na pawang kay Kristo Jesus. Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo Jesus na parito sa sanlibutan upang iligtas ang makasalanan. At ako ang mga pangulo sa mga ito. Pangulo si Pablo. Gayon may dahil sa kinabagan ako upang sa akin ang pangulo makasalanan ay may pakihayag ni Yesu Kristo ang buong pagpahinuhod niya. Na halimbawa sa mga nagsimpalataya sa kanya, si kabubuhay na walang hanggan. Nung tinawag na siya ng Panginoong Yesus, naging maalam na siya. Dati wala siyang espiritu ng Diyos Ang nagtetemplo sa kanya, yung Panginoong Yesus. Kaya yung Yesus na tao, mga bulaan po yun. Siya yung ang nagbabahay kay Apostol Pablo, yung Panginoong Yesus. Maalam na siya sa mga aral ng Diyos, maalam siya. Ito po sabi ni Pablo, maalam siya sa aral. At saka yung nagsasalita sa kanya, yung Panginoong Yesus na, maalam siya sa aral ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi tinawag na siya, naging sisidlang hirang na siya ng mga salita ng Panginoong Yesus. Kaya ginabayan na siya ng Holy Spirit. Yun po yung may Holy Spirit na ng Diyos. Yung sinusunod niya na yung mga utos, tapos nasasawata niya yung mga bagay na hindi pinagagawa ng Diyos. Maalam si Pablo na, pag maalam ka na, sinusunod mo yung utos ng Diyos, nasasawata mo na yung sarili mo sa gawang masama, meron ka ng espiritu ng Diyos, gaya nito ni Pablo, meron na siyang espiritu ng Diyos kasi maalam na siya, maalam na si Apostol Pablo dito sa yung tinanggap niya na yung aral ng Diyos. Nagsasalita na si Pablo, kasi maalam na siya. Ito po sa ang nagsasalita sa kanya yung Panginoong Yesus na. Kasi tinanggap niya na yung aral ng Panginoong Yesus Ito, tinanggap niya yung aral ng Panginoong Yesus dito muna sa may kaya nga sabi doon sa gawa, siya sisidlang hirang sa akin. Nagtemplo sa kanya yung Panginoong Yesus, siya yung nagtemplo. Ito po sabi ni Pablo, yung tinanggap niya yung mga aral ng Diyos, dito po sa unang Korinto 11:23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Tinanggap niya yung mga aral, maalam na siya na ang Panginoong Yesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagpuputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tinanggap niya na yung mga aral, templo na siya ng Diyos. Maalam na siya sa mga aral ng Diyos noon, ganun po. Ang nagsasalita na sa kanya yung Panginoong Yesus, yung Panginoong Yesus na po.
ang nagsasalita kay Pablo. Maalam na siya. Ito po sabi ng banal na kasulatan din dito sa may ikalawang Korinto 13:3, yung ang nagbabahay na sa Panginoon kay Pablo, yung Panginoong Yesus. Nagsasalita si Pablo sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, tinuturuan siya. Siya ang nagtetemplo kay Pablo, yung Panginoong Yesus. Dito po sa ikalawang Korinto 13:3. Yamang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin. O yan o, nang siya ay sa inyo ay hindi mahina, kundi sa inyo ay makapangyarihan. O nagsasalita yung si Pablo sa pamagitan ng Panginoong Yesus eh. Kaya ang nagtetemplo sa tao yung Panginoong Yesus, gaya rito kay Pablo. Maalam na siya, si Apostol Pablo. Maalam na siya sa mga aral ng Diyos. O basahin ko sa inyo muli. Siya yung nagtetemplo kasi sisidlang hirang si Pablo. Kasi wala pa siya dating espiritu si Pablo. Nanguusig sa iglesia. Tapos nagkaroon na siyang espiritu. Nung tinuruan na siya, ginabayan na siya ng Panginoong Yesus. Yun po yung may espiritu ng Diyos. Nasasawatanan niya na yung sarili natin sa kasamaan. Tayo gumagawa ng masama. Tapos naalala natin yung mga aral ng Diyos. Yun po yung meron ng espiritu ng Diyos. O basahin ko sa inyo muli. Kasi si Pablo nagsasalita sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Dito po sa ikalawang Korinto 13:3. Yamang nagsisihanap kayo ng isang katunayan na si Kristo ay nagsasalita sa akin. O nagsasalita ang Panginoong Yesus sa pamagitan ni Pablo. Kaya siya yung nagtetemplo sa tao, yung Panginoong Yesus. Siya po yung nagtetemplo. Siya yung nagbabahay, yung Panginoong Yesus sa tao. Maalam na si Pablo sa mga aral ng Diyos. Siya yung nagtetemplo, yung Panginoong Yesus. Maalala natin yung mga salita ng Diyos pagka yung meron na tayong espiritu ng Diyos pag naalala natin yung kanyang mga salita. Tapos sinusunod natin, ganun. Nasasawata natin yung ating mga sarili sa gawang masama. Gaya sinabi ni Apostol Pablo rito. Yung kaya natin pigilin yung sarili natin sa gawang masama. Sa lahat, at saka mga tukso, napipigil natin yung sarili. Ito po sa unang Korinto 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Yun, natitiis na natin yung mga tukso, kasamaan, hindi tayo gumagawa ng masama. Yun po yung may espiritu na ng Diyos as naalala natin. Tatapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksoin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. Upang ito'y inyong matiis. O, natitiis na natin yung tukso, umiilag tayo, ganon. Meron ng espiritu ng Diyos yung ganon, yung pag maalam ka na may espiritu ka na ng Diyos. Halimbawa, ano yan, yung mga tukso, aalis ka na, sugal, ganon, aalis ka sa mga sugal, yung mga nagbobold, aalis ka, yung lasingan, aalis ka ron, ganon. Kasi yung mga pinagbabawal ng Diyos, nakakailag ka na doon kasi maalam ka na, gagabayan na ng espiritu. Yun po yung may espiritu ng Diyos, yung nasasawata na natin yung sarili natin sa mga kasamaan. Ito sabi rin ng banal na kasulatan dito, na umiilag na siya. Ito po sa sa may Kawikaan 22:3. Ang mabait na tao ay nakakita ng kasamaan at nagkukubli. Yun, magkukubli ka sa mga kasamaan na pagka yun yung meron po ng espiritu na ng Diyos. Nagkukubli na siya sa kasamaan. At saka yung naaalala niya yung salita ng Diyos, maalam siya, ganon. Yun po yung meron ng espiritu ng ating Panginoong Yesus. Papalaanan kayo ng Holy Spirit.
Tapos sa panalangin, yung ginagawa mo na yung mga utos, meron ng gabay ng Espiritu ng Diyos doon, yung sinusunod na yung utos. Ganun po. Gaya ito, kasi gagabayan siya ng Holy Spirit ng Panginoong Yesus. Dito po sa 1:14-26. Tatapat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. Yun, pinaalalahanan ng Holy Spirit para maalala mo yung salita ng Diyos o hindi ka makasuway sa utos ng Diyos, hindi ka magkasala. Ganon po yung meron na pong Holy Spirit na nakakailag na siya sa mga tukso, ganun po. At saka maalam na siya sa aral ng Diyos, gaya ni Pablo, di ba? Maalam na si Pablo. Gaya nito ni Pablo, maalam na si Pablo rito. Kasi tinuruan na nga siya ng Panginoong Yesus sisidlang hirang siya Ang nagtemplo sa kanya, nagbayad sa kanya yung Panginoong Yesus, maalam na siya. Ito po sabi sa banal na kasulatan. Dito po sa 2 Korinto rin, 11:5. Sapagkat inaakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubang mga dakilang apostol. Datapat bagamat ako ay magaspang sa panalita, gayumay hindi sa kaalaman. Maalam na siya, hindi sa kaalaman. Yun po yung may Holy Spirit na ng Diyos, maalam na sa mga aral ng Diyos. Sabi ni Pablo, hindi siya sa kaalaman. Sabi, matalino siya sa aral na ng Diyos, maalam na, sinusunod niya na. Sinasawata niya na yung sarili niya sa mama, ganun. Napipigil niya, hindi siya, basahin ko sa inyo muli, kasi maalam na si Pablo rito, sapagkat inakala kong sa anuman ay hindi ako huli sa lubang mga dakilang apostol. Datapat bagamat ako ay magaspang sa panalita, gayumay hindi ako sa kaalaman. Hindi kundi sa lahat ng paraan, ay pinahayag namin ito sa inyo. Nagtuturo na, maalam na. Kailangan kahit maalam ka, binigyan ka na ng Holy Spirit, kailangan susundin mo yung utos ng Diyos. Kasi pagka yung maalam ka nga, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, wala ring Holy Spirit doon. Hindi ka rin gagabayan ng Holy Spirit. Aalis din yung Holy Spirit sa iyo. Ito si Pablo, di ba maalam na? Maalam na si Pablo Yung sinasawata niya yung sarili niya sa mga gawang masama, ganon. Ito sabi ni Pablo, yung may Holy Spirit na yung nasasawata na natin yung sarili natin sa gawang masama. Tapos, sinusunod naman natin yung mga utos naman ng Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, sabi rin ni Pablo, yung sinasawata niya na yung sarili niya, pinahirapan niya para masunod niya yung utos ng Diyos. Dito po sa unang Korinto 9:26. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit tinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Sinusupil na ni Pablo yung sarili niya. Ganon, susupilin natin yung sarili natin sa gawang masama. Pinipigil natin yung sarili natin sa gawang masama. Ngunit tinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anong paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako rin ay itakwil. Sinusupil niya yung sarili niya. Yun po yung meron ng Holy Spirit, yung hindi na nakakagawa ng masama. Nasusupil niya yung sarili niya sa gawang masama. Hindi siya gumaganti ng masama sa masama. Lagi siyang nananalangin sumusunod sa utos ng Diyos. Kailangan yung meron ng Espiritu ng Diyos, yung nananalangin na yun na walang patid, sabi sa banal na kasulatan. Sinusunod niya yung mga utos ng Diyos, gaya sabi rito, Pag may utos ka ng Diyos, meron ka ng Holy Spirit yung nagagawa mo na yung mga utos niya, gano'n. Yung naalala mo, gagabayan ka ng Holy Spirit. Gaya sabi rin dito ng
ni Pablo rito sa unang Tesalonica 5:17. Magsipanalangin kayong walang patid. O yun, nananalangin ka ng walang patid. O yun yung may Holy Spirit ng Diyos, yung nanalangin na walang patid. Sabi, nanalangin ka araw-araw, 5 times a day o more pa, ganun. Yun po yung may Holy Spirit na ng Diyos. Meron na siyang Holy Spirit, maalam na siya. Yung gapos ka na sa tanikala, yung hindi ka na gumagawa ng masama, gaya sabi rin dito ni Haring David, o hindi na siya gumagawa ng masama, gaya rin dito sinabi ni Haring David dito, sa napipigil niya na rin yung kanyang sarili sa lahat ng gawang masama. Ito po sabi rin ni Haring David dito po sa mga awit 119:101. Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad upang aking masunod ang salita mo. O yun, nasusunod niya, pinipigil niya na yung kanyang paa, yung katawan sa gawang masama. Sinusunod niya naman yung salita ng Diyos. Yun po yung meron ng Holy Spirit na ng Diyos. Yung meron ng Holy Spirit ng Diyos, ganon. At saka maalam siya pagka merong nagtanong o nasasagot niya, ganon. Yung mga may Holy Spirit na ng Diyos. Ganon po. Ito sabi rin sa dito po sa maalam na yung tao sa mga aral ng Diyos, tapos sinusunod niya, may Holy Spirit na po ng Diyos yun. Gaya sabi rito ni Pablo, nahanda silang sumagot sa bawat taong humihingi sa kanila ng katwiran. O, ganun po, ito sabi sa banal na kasulatan dito. Sabi rin ni Pedro, sa unang Pedro 3:15, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran. O yun, maalam na ang tao pagka yung meron ng Holy Spirit. Yung nakakasagot na siya sa mga taong humingi ng katwiran. Yun po yung may Holy Spirit. Kailangan sinusunod. Kasi pagka yung maalam ka nga, tapos di ka naman sinusunod, wala po yung Espiritu ng Diyos dun. Maalam na sumusunod. Ganun po, yun, gaya rito. O gaya rin dito sabi sa Colossus, kailangan maalam, yun na po yung merong Holy Spirit ng Diyos, yung mga maalam na sa aral, tapos nakasasagot siya sa mga tao na humihingi ng katwiran, di ba? Sabi ron, gaya rin sabi rito ni Pablo sa Colossus. Maalam, kailangan maalam na. Ito po sabi ng banal na kasulatan din dito. Dito po sa Colossus 4:5. Magsilakad kayo na may karunungan sa nasa labas. Marunong. Na inyong samantalahin ang panahon. Ang inyong panilita naway lagi may biyaya na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang narapat ninyong isagot sa bawat isa. Nakakasagot, maalam na. Yung may magtanong, nakakasagot na. Di ba may pastor dyan, tanungin mo, ayaw pa tanong, ayaw pa tanong, di ba? Tapos pero pagka yung maalam ka naman, may espiritu ka ng Diyos, kailangan sumusunod ka. Kasi kung maalam ka nga, hindi ka naman sumusunod, wala rin yung espiritu ng Diyos doon. Kasi meron namang, at saka yung sagot nung meron ng espiritu ng Diyos, tama yung sagot. Kasi may iba dyan mali yung sagot, di ba? Di ba may pastor dyan, yung nakakulong niya, no? Demonyo ka raw, pag tanong ka raw. Ngayon, nakakulong na siya, di ba? Kaya maalam yung mga pastor o tao, nakakasagot na. Kasi lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran. Maalam na, gaya rin dito sa Colossus, di ba? Basahin ko sa inyong muli. Sa 4:6, ang inyong pananalita, naway lagi may biyaya na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang narapat ninyong isagot
Sa bawat isa, o yun, nakakasagot na siya sa mga tao, gano'n. Yun po yung may Holy Spirit na. Kailangan tama yung sagot. Tama yung sagot. May Holy Spirit na yung Diyos yun. Tama yung sagot. Kasi pagka yung kahit na maalam ka naman, tapos hindi ka sumusunod, o wala ka ring Holy Spirit ng Diyos doon, pagka gano'n. Wala ring Holy Spirit ng Diyos. Kailangan, nakakasagot ka, sinusunod mo. Kasi pagka hindi mo sinusunod, ang inyong, sabi ng banal na kasulatan, ang kanilang gawa ay masasang-ayon lang sa kanilang mga gawa. O pagka hindi sumusunod. Kailangan sumusunod, tapos nakakasagot, tapos tama yung sagot. Kasi kung maalam ka nga, hindi ka namang sumusunod, o wala rin yung Holy Spirit doon, sabi ng banal na kasulatan. Gaya rin sabi rito, niwawalang puri niya naman yung Diyos noon pagka yung mali yung sagot, o tapos di ba? O hindi ka naman sumusunod. Gaya sabi rito sa may Roma 2:17. Ngunit kung ikaw na may taglay na pangalang Hudyo, nasasalig sa kautusan, nagmamapuri sa Diyos, at nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na mga galing, palibasa'y tinuruan ka ng kautusan, at nakakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulag, ikaw na ilaw ng mga nasa kadiliman, taga-saway ng mga di nakakaalam, guro ng mga bata, nasa kautusan mayroon kang anyo ng pagkakilala at ng katotohanan, ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. O yun, kailangan tinuturuan mo rin yung sarili mo. Sinasawata mo, gaya ni Pablo, di ba? Ikaw na nangangaral sa tao na wag magnakaw o ay nagnanakaw ka. O yun, hindi ka gagawa ng masama. Yun po yung may Holy Spirit na. Ikaw na nagsasabing ang tao ay wag mangalo niya, ay nangangalo niya ka. Ikaw na nagsusuklam sa mga Diyos-Diyosan, ay nanakawan mo ang templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan, na sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. O yun, kung maalam ka nga, hindi ka naman sumusunod, niwawalan mo ng puri yung Diyos noon. O walang espiritu po ng Diyos sa gano'n, kahit maalam ka, tapos di ka sumusunod. Maraming ganyan, yung ang gano'n yun. Tapos pagka yung maalam ka nga, hindi ka naman sumusunod, o sabi rito, ang kanilang gawa ay masasang-ayon lang sa kanilang gawa. Sabi rito ng Panginoong Yesus dito. Sa mga ni Pablo, sa may ikalawang Korinto 11:15, hindi malaking bagay na ang kanyang mga ministro naman ay magpapakunwaring-waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. O yun, kung di ka naman sumusunod, maalam ka, o yung gawa mo, masasang-ayon lang, yung wakas mo, masasang-ayon lang sa yung gawa. Pagka yung hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. O, maalam ka nga, o wala rin yung Holy Spirit ng Diyos doon, kahit na maalam ka, tapos di ka sumusunod. Niwawalang puri mo naman yung Diyos noon, ganun. Kasuklam-suklam sa Diyos yun, kasi may mga suwail, di ba? O kaya nga may suwail yung maalam na. Yung mga suwail naman na maalam na hindi sumusunod, o kasuklam-suklam sa Diyos yun. Kaya nga merong suwail, di ba? Sabi sa banal na kasulatan. Kahit maalam ka nga, hindi ka sumusunod, wala rin po yung Holy Spirit ng Diyos yun. Sabi po ng banal na kasulatan. Kasi yung mga suwail, kasuklam-suklam sa Diyos yun, yung nakakaalam na ng utos ng Diyos, tapos di sinusunod. Ang kanilang wakas ay masasang-ayon lang sa kanilang mga gawa. Kasi yung mga suwail, kasuklam-suklam sa Diyos. Dito po sa Kawikaan 3:32. Sapagkat ang mga suwail ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang kanyang payo, kasama ng matuwid. O yun, sa mga matuwid talaga ang Panginoon tumatahan, sa mga matutuwid. Yung sumusunod sa utos, sinasawata yung sarili niya, sa kasamaan, ganun po. Yun po yung may mga Holy Spirit na ng Diyos. Yung pinag-utos ng Diyos, hindi mo
gagawin. Tapos yung pinag-utos niya naman, na dapat mong gagawin mo. Gaya sabi rito rin ng Panginoong Hesus dito, sabi niya rito, sa Kolosas, hindi mo gagawin itong mga bagay na to. Yung hindi niya ginagawa na yung mga bagay na pinagbabawal ng Diyos. Ito, sabi ng banal na kasulatan. Sa Kolosas 3:5, patayin nga ninyo ang yung mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman, na iyay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yun, hindi mo nagagawin yung mga bagay na yun, yung pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, o yung mga masasamang pita at masasamang nasa, yung mga nagkukurap, yung mga nagnanakaw, o yun, wala mga espiritu ng Diyos yun, kasi nakakagawa pa sila ng masama. Basta nakakagawa pa ng masama, wala pa pong espiritu ng Diyos. O basta sinusunod mo yung utos ng Diyos, maalam ka na, meron ka ng espiritu ng Diyos yun. Ginagawa mo na yung mga kabutihan. Ito po sa Galatia 5:22. Tatapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. O yan, may pag-ibig ka na sa kapwa. Nagmamalasakit ka sa bagay na mabuti. Katuwaan, kapayapaan, pagkapahinuod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. O pagtatapat, hindi ka sinungaling. Yun, may espiritu ng Diyos yun. Kaamuan, pagpipigil. O yun, napipigil mo na yung sarili mo sa kasamaan. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ayun po yung may espiritu ng Diyos. Yung napipigil mo na yung mga masasamang laman, di ba? Ganon, yung masasamang gawa ng laman. Sabi nga, kayo mga pigil, sa gawa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ganun po. Ito sabi rin, napipigil niya na yung sarili niya sa mga gawang masama ng laman, mga gawang masama ng tao. Ito sabi ng banal na kasulatan din dito. Sabi, nakakapigil na, nasasawata niya na yung sarili niya sa gawang masama. Gaya ni Pablo, di ba? Pinarurusahan niya, hinampas ang kanyang sarili. O ganun. Yun po yung may mga Holy Spirit na ng Diyos. Ito po sa unang Pedro 5:8. Kayo mga nagpigil. O yun, nakakapigil na sa sarili. Kayo mga nagpigil. Yun, nakakapigil na sa gawang masama. Kayo maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leon, umuungal, na gumagala ng mahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap nagaganap sa inyong mga kapatid na nga sa sanlibutan. O yun, nalalabanan mo na yung dyablo sa lahat niyang pinagagawang masama. O, ganun. Tapos yung tao, gapos ka na ng tanikala ng Diyos. Sabihin, gapos ka na ng mga aral niya. Yun po yung, ang thinking mo, yung ebanghelyo na, meron kang thinking ng ebanghelyo. Gapos ka ng tanikala, gaya ni Pablo, nagagapos siya ng tanikala, o gano'n, ng mga aral ng Diyos. God bless po. Ayan po yung, our topic is done. Our topic for today. Our topic is done is how you to know you have the Spirit of our Lord Jesus Christ or God. Our topic is done. Thank you for joining this, for watching this, for live discussion from the Holy Scripture to God. God bless. Thank you po. Yun po may Holy Spirit na ng Diyos ha. Yung napipigil niya na yung sarili sa masama, tapos maalam na siya, o ginagabayan siya ng Holy Spirit. Ganun po, maalam na, sumasagot. Kailangan sinusunod ha, pagka hindi sinusunod. Halimbawa, sinabi ng Diyos, manalangin kayong walang patid, nanalangin ka. Gaya, ito, meron pa akong babasahin sa inyo, no? Yung nananatili ka sa aral ng Diyos, meron ka ng Holy Spirit niya. Ito pa nakakalimutan ko para malaman nyo. Yung nananatili ka sa aral sa pagsunod, yun po yung meron ng Holy Spirit ng Diyos. Dito po sa 1:8-31, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon ng nagsisampalataya sa Kanya,
Kung kayo magsisipanatili sa aking salita, kung magkagay, tunay kayong mga alagad ko. Ayun, no? Yung mga may Holy Spirit na nanatili sa salita ng Diyos sa pagsunod. O sabi ng Diyos, manalangin kayo walang patid. Yun po, yung nananatili sa mga, yun po yung meron ng Holy Spirit na ng Panginoong Yesus. God bless po. Thank you for watching this. God bless. Ingat. Morning. Good morning po sa inyo.